Good morning mga kapuntos. Narito po tayo para talakayin na naman ang isa pang video nitong si Johnson Amica na isa sa mga evangelist ng Seventh-day Adventist kung saan may mga pinagsasabi siya sa kanyang seminar tungkol sa Katoliko na sasagutin natin o mabigyang linaw. Kung hindi, baka baka maisip ng mga Katoliko totoo sinasabi ni Johnson Amican. So, with the help of Cabo Nok of Packbusters PH, tatalakayan natin ang isyong ito. Pero bago po tayo magsimula sa ating tatalakayan, po sa mga hindi po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan na i-hit po ang subscribe button at ang notification bell para maging updated po tayo sa lahat ng mga video ilalabas ko sa YouTube channel na ito. Okay, magandang araw mga kaputos, no? So, nandito ako ngayon para at nagsasaliksik tungkol sa isang video ni Johnson Amica na gusto kong talakayin natin kung totoo ba o another na pangdidenggo na naman. So, ito po ang video. Sa kasaysayan mga kapatid, merong isang kilala, isang emperador na pagano, si Emperador Constantino. Siya po ay nahikayat sa Kristyanismo. Siya po ay nahikayat sa Kristyanismo. Siya po ay nahikayat sa Kristyanismo. Ayon po doon sa video na ginamit niya na si Constantino daw ay nahikayat sa Kristyanismo. Siya po ay nahikayat sa Kristyanismo. Si Constantino ay nahikayat. Pag sinabing nahikayat, mga kapuntos, ang ibig sabihin po niya na hindi siya natatag. Kasi siya ay nahikayat lamang. At saan siya nahikayat na reliyon? Sa Kristyanismo. Yung Kristyanismo daw na doon na itatag sa Roma. Pag sinabing Kristyanismo that time, ang naghahari ay Roma at ang sinasabing Kristyanismo ay natatag sa kahariang niyan. Kaya ngayon, alamin natin kung ano yung Kristyanismong yun na naitatag doon sa Roma. Nahikayat sa relihiyong Romano. Sabi niya sa relihiyon daw Romano. Nahikayat sa relihiyong Romano. Mali ka, Johnson Amican. Ikaw, pag hinahayaan ka magsalita, talagang hinahaluan mo na kasinungalingan, ano? Unang-una, hindi po totoo na nung pumasok po si Constantino sa Kristyanismo, yun ay relihiyong Romano. Mali. Dahil ang Kristyanismo nang ito'y pasukin ni Constantino, hindi siya relihiyong Romano. Alam nyo kung bakit? Kasi yung pangalang Roman, idinagdag lang yun sa pangalan ng simbahan ng iglesia noong taong 1870. Yan ay mababasa po natin sa Discourses of the Apostles' Creed ni Reverend Clement H. Clark sa pahina 191. Ganito ang sinasabi. In 1870 at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed. Kailan siya ipinopose? Yung pangalang Roman Catholic Church noong 1870. So yung Kristyanismo noon na naabutan ni Constantino, hindi yun Romanong relihiyon. Yun ay Katoliko. Katoliko na itinayo sa Jerusalem, nakarating sa Roma, at pinalaganap sa Roma. Ano ang ating batayan? Na yon ang Kristyanismong yon ay galing sa Jerusalem at hindi sa Roma. Ayon dito sa The New Book of Knowledge, Volume 16, page 281, Roman Catholic Church. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Saan siya nagsimula? Siya ay nagsimula sa Jerusalem, hindi sa Roma. Ha?
Yung tinatawag na Roman Catholic Church doon sa doon sa Roma, siya ay hindi nagsimula sa Roma, kundi siya ay nagsimula sa Jerusalem, hindi sa Roma. Kaya kung sino mang magsabi sa inyo na ang Iglesia Katolika ay nagsimula daw sa Roma, ang taong yon ay walang alam sa kasaysayan. Lagi natin tandaan ang sinabi ni Kristo doon sa Mateo 15:14, ganito ang ating mababasa. Pabayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa kapwa bulag, ay kapwa silang mga huhulog sa hukay. So, pag ikaw umakay ka sa bulag, yung inakayan mo bulag, ikaw bulag ka rin, pag yun nalaglag sa kanal, pati ikaw damay. Bakit? Doon ka nakahawak Itong si Johnson Amican ay isa sa mga bulag na taga-akay sapagkat wala siyang alam sa kasaysayan. Hindi totoo na sa Roma nagsimula ang Kristyanismo at hindi rin totoo na ang Kristyanismong kanyang pinasukan ay relihiyong Romano. Yan. So, mali ang bira nitong si Johnson Amican. Ngayon, may isa pa siyang sinabi. Eto, pakinggan natin. Nahikayat sa relihiyong Romano, si Emperador Constantino, ay ang paniniwala niya ang araw ay Diyos. Isa sa kanyang sinabi na pinaniniwalaan daw ni Constantino na Diyos ang araw. Totoo kaya yon? Totoo kaya yon na para sa mga Romano, ang araw ay Diyos? Alamin natin. Ito sa isang kasaysayan sa Unanswerable Answers ni Father Manuel Duetao sa page 150 ay ganito ang ating mababasa. It was already during the late pre-Christian period, it was during the late pre-Christian period that the Romans adopted this 7th day of the week. Late pre-Christian period, no? Giving Latin names to the day: Solis Dies on Sun's Day, Lune Dies on Moon's Day, Martis Dies on Mars, Mercury Dies and Mercurius, Jovis Dies or Jupiter or Jove, Veneris Dies or Venus, and Saturni Dies on Saturn. Ayan. The Romans were not sun worshippers. Ang mga Romano pala is not sun, hindi sila mga sun worshippers. Hindi pala sila sun worshippers like Central American Indians. What could not be denied would be the fact that the Christians gave the Roman Day of the Sun its own Christian meaning. Ang mga Romano, meron silang Day of the Sun, a venerable Day of the Sun. Pag sinabi kasing venerable, hindi yan din ni Diyos, ginagalang. Isabihin, hindi nila Diyos ang araw. Kaya misinform na naman si Johnson Amican. Ang dami mong mali, Johnson Amican. Kaya tuloy po natin. Nung siya ay naging emperador, katumbas ng hari, mga kapatid, napakataas ng tungkulin, ay ipinilit niyang ipatupad ang kanyang paniniwala bilang pagano sa pagsamba sa araw. Ayon kay Johnson Amican, napilit daw ipinaniniwala ang kanyang paniniwala sa pagsamba sa araw. Hindi ko alam kung saan kinuha ni Johnson Amican na ipinipilit daw ni Constantino na yung araw ay sambahin. Pinipilit daw. Pero nakapagtataka, kung talaga pinipilit niya na ang araw ay dapat sambahin, bakit ni-remove ang araw sa mga coins? Paano niya maipipilit sa mga tao ang pagsamba sa araw kung mismong sa coin pa lang pinatatanggal na? Nag-iisip ba si Johnson Amican? Baka sabihin nila na sabihin nila na gumagawa ko ng kwento.
Eto, tingnan nyo yung isang ebidensyang ginamit ni Kaburnok na pinagtatanggal ang mga araw sa kanilang mga coins. Eto. Babasahin naman natin, ito po ang nakasulat sa aklat ni J.M. Roberts, A Concise History of the World. Babasahin natin itong 1993 issue sa pahina 164. Ganito po ang ating mababasa. From 320, the sun no longer appeared on his coins, and his soldiers had to go to church parades. In 321, he made Sunday a public holiday, though he said this was out of respect for the sun god. He built churches and encouraged converts by giving them rewards and jobs. Ay, klarong-klaro po nang nakasulat na ito, mga kababayan. Sa taong 320 AD, lahat po ng mga sun sa mga coins ay inalis na po ni Emperor Constantine. Ayan ang video. So, napanood natin yung video na pinagtatanggal ang mga coins. Kaya napaka-posible na ipinipilit daw ni Constantino na sa mga nasasakop ng kanyang imperyo ang pagsamba sa araw. Yan ang imposible doon. Dahil kung talagang totoo ang ginamit ni Johnson Amican na pinipilit ni Constantino ang pagsamba sa araw, sana hindi niya tinanggal sa mga coins ang araw. Kaso tinanggal niya eh. Yeah, mali si Amican. Okay, tuloy po tayo sa isa pang video. Naglagay siya ng altar doon sa malaking gusaling bato. At paglilitaw ang araw ay sasambahin, paglulubog sasambahin, at hanggang sa unti-unting inilipat yung pangingilin ng Sabado ay ginawang linggo. Sabi niya dahil daw doon ay inilipat ang pangingili ng Sabat mula Sabado hanggang Linggo. Yan po ay isa na naman sa napakalaking kasinungalingan ni Johnson Amican. Dahil ang naturang kwento o kuro-kuro na inilipat daw ni Constantino ang pangingilin mula Sabado hanggang Linggo, yan is against po sa realidad. Pero para mapalawak pa ang ating kaalaman, tuloy natin ang video. At the more tayo natutuloy-tuloy sa video, the more natin naman ipapakita ng mga kamalian ni Johnson Amican. Tuloy po natin. Ito po. Ang Sabado na pagsamba, ginawang Sunday. Sino ang may kagagawan? Babaguhin niya ang panahon at kautusan. Sabi niya, si Constantino daw ang tinutukoy sa Daniel 7:25. Si Constantino daw tinutukoy sa Daniel 7:25. Kung makalala, gawan po natin ito ng episode kung si Constantino ba talaga ang tinutukoy ng Daniel 7:25. Kung tama ba ang unawa ng SDA dito, o isa na naman sa kanilang maling unawa dahil sa kanilang pag-i-insist na kanilang private interpretation. Kaya, bigyan na pagkakataon na ibubulgar ni Kaburnok ang kasinungalingan na ginawa nitong si Johnson Amican. Kung napapansin lang po natin, sanay na sanay talaga si Johnson Amican sa ganitong uri ng gawain. Ito po yung video. Aba, grabe naman itong si Johnson Amican na ito, mga kababayan. Ayon sa kanya, si Constantine daw ang nagpatibay sa paglipat ng Sabbath observance mula Sabado patungong Linggo. Totoo ba itong pahayag ni Mr. Johnson Amican ng Seventh-day Adventist Church na tinutuligsa talaga ang Iglesia Katolika? Aba, titingnan natin itong tanong. Si Emperor Constantine ba ang naglipat ng Sabbath observance mula Sabado patungong Linggo? Babasahin natin itong aklat na History of the Christian Church na isinulat ni Philip Scaff noong 1884. Ganito po ang ating mababasa sa page 378. Heto po. The observance of Sunday originated in the time of the apostles and ever since forms the basis of public worship with its ennobling, sanctifying, and cheering influences in all Christian lands. Klarong-klaro yan, mga kababayan, na nakasulat na ito. Ibig sabihin, ayon po sa church history,
ang mga apostol talaga ang lumipat ng Sabbath observance mula Sabado patungong Linggo. Yan, so maliwanag pala yon mga kabundos na yung palang pangingili ng araw ng linggo ay nagsimula pala yon sa panahon pa ng mga apostoles. Pero sabi ni Johnson Namikan, ito ay nagsimula kay Constantino. Yan ay isa namang mali. At mapapatunayan ba natin na nagkamali nga si Johnson Namikan at tama si Cabornok? Meron po tayong ebidensya na si Johnson Namikan ang nagkakamali dahil sa kakabasa ng mga bias na mga Protestant theologian, na mga writers, mga authors, kung ano-ano mga kasinungaling ko pinaglalagay sa kanilang mga aklat. Yan ang paboritong basahin ni Johnson Namikan. Ngayon, nagkabalo-baluktot ang kanyang mga paliwanag at against na sa reality. Ito po, tingnan po natin kung ano sinasabi ng isa sa mga ebidensya natin sa history, yung Europe before modern times, ano sinasabi doon? Narito po ang kanilang sinasabi. Other features of the early church. The sign of the cross and the veneration of the bodies of martyrs come from most ancient times. Sunday was kept holy from the time of the apostles. So, yung Sunday pala was kept holy from the time of the apostles. Paano nangyari na si Constantino ang naglipat sa pangingilin mula Sabado hanggang Linggo? Kung panahon pala sa mga apostoles, meron na palang nangingilin ng Linggo. Para madagdagan natin yung ating ebidensya, ito ang sinasabi ni Saint Ignacio sa kanyang sulat sa mga Kristiyano sa Smyrna. Ito, if therefore those who were brought up in the ancient order of things have come to the possession of a new hope, no longer observing the Sabbath. So yung mga Kristiyano pala nung kapanahon na palang ni Bishop Ignatius taong 107 to 110 ay hindi na nangingili ng Sabbath. No longer observing the Sabbath, but living in the observance of the Lord's Day. Yan na. So mga Kristiyano pala, noong taon pa lang hindi pa pinapanganak si Constantino, is no longer observing the Sabbath, but living in the observance of the Lord's Day. Pero binira to ni isa sa mga kanilang mga debater na si Dan Maasin. Pinatunayan niyang mali daw yung no longer observing the Sabbath but living in the observance of the Lord's Day. Ito yung rebat ng isa niyang kasama. Ginamit niya kanina yung si Ignatius kasi daw si Ignatius ay si Ignatius daw ay alagad ni ni Juan. Ngayon, meron siyang part doon, mga kapatid, ay hindi niya merong part, iwan ko kung hindi niya ito na-research, hindi niya nabasa, kaya yun lang ang binasa niya. Ito po yung sabi ni D.E. Carson, mga kapatid, From Sabbath to Lord's Day. No longer sa baptizing, yun po nakasulat sa kay Ignacio. Sabi dito, Approaching 10 minutes? Approaching 10 minutes. no longer sa baptizing but living according to the Lord's Day. Meron yung Greek, nakita niyo yung Greek. On which, yung Greek sinabi, also our life arose. Pero tingnan mo mga kapatid yung sinabi sa second paragraph. This passage, yung sulat ni Ignatius, has provoked textual debate since the only Greek manuscript, yung Greek manuscript, mga kapatid, extant reads. Anong mababasa doon pala sa Greek manuscript? Sa sulat ni Ignatius? Kata Koryakin Zoen Zontes, which could be translated, literal, ang dapat na pag-translate, dapat sa English, living according to the Lord's life. Yun po dapat ang literal na pagka-translate. Kaso nga lang, kung pagpatuloy mo basa dito, yung mga scholar, inomit yung salitang Zoen at ginawa siyang Lord's Day. Yun po mga kapatid ang nangyayari doon. Kaya pag sa Greek na sulat ni Magnesian, mga kapatid, Kata Kuryaki Zoen Suntes yung nakasulat doon. Hindi Kuryaki Himera. Iyon. So, pinatunayan niyang mali daw yung sinulat ni Bishop Ignatius na living in the observance of the Lord's Day. Mali daw yun.
Kasi yun daw ay living in the observance of the Lord's life. Tingnan na natin kung hindi ba out of context pag sinabing living in the accordance of the Lord's life. Sabi dito, no longer observing the Sabbath or stop sabbathizing. No longer observing the Sabbath. So, hindi na nagsasabat. Tanggap ito. Ngayon, ito namang, but living in the observance of the Lord's day, sabi dito, but living in the observance of the Lord's life daw, sabi ni Dan Maasin. Ngayon, ibig sabihin pala, if we live according to the observance of the Lord's life, we no longer observing the Sabbath. So, hindi nga mga Sabadista. No. Hindi nga Sabadista mga Kristiyano. Kung hindi na pala sila living in the observance of the Lord's life, ang meaning pala nun is no longer sabbathizing, no longer observing the Sabbath, then maliwanag na hindi nagsasabat ng Sabado ang mga Kristiyano. Mula pa noong panahon ni Bishop Ignatius, hindi ilang taon pa hindi pa pinapanganak sa mundo si Emperador Constantino. Dito pa lang nakita na ng mali. At eto yung pinakamatindi. Dahil sa trying hard ito si Dan Maasin na maribat yung ating mga ebidensya, kinampihan niya ang isang mangangaral ng Baptist at siyang ginamit niya laban sa akin at ibinasura niya, ibinasura niya ang paliwanag ng isang SDA theologian na kumakampi naman pala sa akin. Pakinggan nyo ito. Mali daw ang saling Lord's Day sa sulat na ating binasa kanina sa Letter to the Magnesians chapter 9 verse 1, mga kapatid. Yan po, yung batayan po niya ay yung aklat ni D.A. Carson na From Sabbath to Lord's Day, a Biblical, Historical, and Theological Investigation na isinulat po noong 1982. Kung titignan nyo po sa internet, check natin itong nasa chapter 9 verse 1. Kung mapapansin niyo sa screen, yan po, meron pong isang word na sinasabi nila na yan daw ay nawala dito po sa Letter to the Magnesians chapter 9 verse 1. Kung mapapansin niyo yung isang salita na hindi po ninyo makikita sa original. Ngayon, tayo po ay nagkaroon ng konting investigasyon. Ito po yung ipapakita natin sa inyo. Ito po yung Codex Medicius Laurentius noong 11th century. Ito po yung oldest extant Greek manuscript ng nasabing sulat. Itong Letter to the Magnesians chapter 9 verse 1, mga kapatid. Ngayon, meron po tayong nakitang isang pag-aaral mula po kay Fritz Guy. Si Fritz Guy po ay nagkaroon ng isang investigasyon tungkol nga dito sa kanyang article na The Lord's Day in the Letter of Ignatius to the Magnesians na isinulat niya sa pamamagitan ng La Sierra College sa California. At alam niyo po ba, ito pong si Fritz Guy ay isang Seventh-day Adventist theologian at research professor of philosophical theology, mga kapatid. Sige, babasahin natin yung kanyang sinabi dito. Sa page 10, ganito ang ating mababasa. Thus, Tata Kyriaki Zoin Suntisyo. itong binabanggit na Greek word can be read, living a life according to the Lord's day, just as correctly as living according to the Lord's life. Klarong-klaro po ng nasulat na ito. Yung sinasabi ni D.A. Carson, mga kababayan, ay parang kinontra ni Mr. Fritz Guy, mga kapatid, na isang SDA evangelist. Ngayon, base po dito, mga kababayan, yung sinabi ni Mr. Fritz Guy, isa pong SDA evangelist at theologian, ay nagsasabing ito palang living according to the Lord's life at yung living according to the Lord's day ay naparehas na tama po base po sa pagkakasalin sa Greek manuscript na taliwas ito sa sinasabi ni Mr. Dan Maasin, mga kababayan. Ay nako, lagot ka ngayon dito. Kontrahan yung mga evangelist, mga kababayan. So, inamin pala ng SDA evangelist na ang phrase na living according to the Lord's day at living according to the Lord's life ay parehas na tama. Nako, paano yan, Mr. Dan Maasin? Kaya sa sinasabi mong ito na mali daw yung salin, nako kontrahan kayo ng SDA evangelist,
doon ako maniniwala sa kanya kasi nga, siya po ay nag-aral. Ikaw wala naman Panay lang nagbabatay sa aklat na, sa pagkakalam ko, isa po yung aklat mula sa Baptist. At saka yung sinasabi doon, meron pong debate na nangyari. May mga arguments na nangyari tungkol nga doon sa Letter to the Magnesians, chapter 9, verse 1. Bakit meron pong pahayag itong SDA evangelist na parehas naman palang tama itong living according to the Lord's life at living according to the Lord's day sa Letter to the Magnesians, chapter 9, verse 1. Kaya, busted yan! Mali. Yan naman. Hindi yan tama. Ayan. So, yan po, no? So, tuloy po natin yung video para mas makuha pa talaga natin yung talagang sentido ng mga ebidensya. Eto, tuloy natin ng video. Eto pa. Ipagpapatuloy natin ang babasa dito po sa pahina 379 naman. So long as Christianity was not recognized and protected by the state, the observance of Sunday was purely religious, a strictly voluntary service, but exposed to continual interruption from the bustle of the world and the hostile community. The pagan Romans paid no more regard to the Christian Sunday than to the Jewish Sabbath. Ayun, yun pala, no? Wala palang pakialam ang mga paganong Romano sa Christian Sunday, lalo na sa Jewish Sabbath. Kung walang pakialam pala mga pagano sa Christian Sunday, paano nangyari na ipipilit nila ang kanilang sinasabi ni Johnson Amican na pagsamba daw, pagsamba daw sa araw? Paano na ipipilit yun? Wala mas lang pakialam na ang mga Kristiyano nag-o-observe ng Sunday. Wala pa sa pakialam doon. Paano na ipipilit yung kanilang pagsamba sa araw? Isa pa, anong pagsamba sa araw pinagsasabi? Ang mga Romano, hindi pala yan sumasamba sa araw. The Romans, sabi dito bulikan natin yung isa referensya sa Unanswerable Answers ni Father Manuel Duetao sa page 159. The Romans were not sun worshippers like the Central American Indians. So hindi pala sun worshippers. So mali ang information nakuha ni Johnson Amican. At kung walang pakialam ang mga Romano sa Jewish Sabbath, mas lalo nang wala silang pakialam sa Christian Sunday. Ngayon, dahil ang mga SDA na mahilig magbasa ng mga invented history ng mga Protestant theologian, natatamaan po sila ng sinasabi ni Apostol Pablo sa ikalawang Timoteo 4:3 hanggang 4, kung saan ganito ang ating mababasa. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ng magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tenga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sariling ng mga gurong ayon sa kanilang sariling masasamang tita. At ihihiwalay sa katotohanan ng kanilang mga tenga at mga ibabaling sa katha. Masyadong malalim. Ano pong ibig sabihin nun? Ganito po ang ibig sabihin ng talatang yon. Sabi dito, sapagkat darating ang panahon na ayaw nang makinig ng mga tao sa tamang aral. Sa halip, hahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang ng gusto nilang marinig para masunod ang kanilang layaw. Di na nila pakikinggan ng katotohanan at babaling sila sa mga aral na gawa-gawa lang ng tao. Ayan. So, yan ang nangyari kay Johnson Amican. Dahil sa gusto nila magbasa, naranasan ko yung ganyang experience May mga ebidensya, nagtuturo, ayaw namin tanggapin. Ang gusto namin yung mga papabor sa amin, kahit nakasinungalingan. As long as papabor sa amin gusto babasahin namin. Wala na kaming pakialam kung salungat yan sa reality. Basta babasahin na meron kami mabasang ebidensya. Ganun kaming mga Seventh-day Adventist, in which hindi po tama dahil kahit na anong gawin nating pagbabasa sa mga invented history ng mga Protestant theologian, kahit na anong gawin nating pagbabasa dyan,
hindi niyan mababago ang katotohanan at hindi nito mababaliktad kung ano talaga ang nangyayari. Sunod, tuloy natin ang video. O ipagpapatuloy natin. In this matter, as in others, the accession of Constantine marks the beginning of a new era and did good service to the church and to the cause of public order and morality. Constantine is the founder, in part at least, of the civil observance of Sunday. So maliwanag pala doon mga kabuntos noon na ang tinatag pala ni Constantino doon sa imperyo ng Roma ay isang civil observance at hindi isang ecclesiastical observance. O, tuloy pa natin. By which alone the religious observance of it in the church could be made universal and could be properly secured. Yun pala, ito ay paraan upang ang church observance sa araw na yan ay maging universal at secured. So hindi na sila pwedeng sugurin doon ng mga Hudyo, babatuhin kasi hindi sila nangingili ng Sabat, hindi sila pwedeng batuhin kasi yung ginawa ni Emperor Constantino na pag-impose ng civil observance, ito ay para maging universal o lumawak yung kanilang mga practices at maging secured. So hindi sila pwedeng batuhin ng mga Hudyo sa hindi nila pangingilin ng Sabat. O tuloy natin yung video. In the year 321, he issued a law prohibiting manual labor in the cities and all judicial transactions. At a later period, also military exercises on Sunday. He exempted the liberation of slaves, which as an act of Christian humanity and charity might with special propriety take place on that day. Ay klarong-klaro po na nakasulat nito. Ayon pala sa history, ginawang civil holiday, hindi po church holiday, ginawang civil holiday ni Constantine ang Sunday. Ibig sabihin, yung Sunday na araw ng linggo, hindi po nilipat ni Emperor Constantine mula Sabado patungong linggo, kundi yan pala isang civil holiday na ginawa ni Constantine na yung mga tao na nagtatrabaho, titigil sa pagtatrabaho sa araw ng linggo. Ayan. Okay, maliwanag po doon sa naturang video na yun pala ay judicial law ang inimpose ni Constantino, hindi ecclesiastical law. Yan ang napapala dyan sa namikan sa mga mahilig magbasa ng fake news. Yan, no? Pati pangangaral hindi na base sa realidad, kundi base na sa fake news. At isa pa, ito pa. Si Constantino walang authority sa iglesia. Ha? Tandaan mo dyan sa namikan na si Constantino walang authority sa iglesia. Sino ba ang may authority sa iglesia? O, eto, basahin natin kung sino ang may authority sa iglesia. Unang-una, ang sinasabi sa Gawa 20:28, ganito. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo. Obispo pala, inutusan, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Obispo pala ang inutusan. Obispo. Ngayon, sabi niya dito, si Constantino daw ang naglipat. Pwede bang mangyari na maglipat siya, hindi naman siya otoridad sa simbahan? Mali. Hindi ang emperador ang magdidesisyon dyan sa namikan kung anong aral ang dapat tanggapin sa iglesia. Ha? Mali. Hindi ganyan ang katuruan sa Katoliko. Kapag ganyan ang inimpos nyo, ibig sabihin, wala talaga yung alam sa Katoliko na tinitira nyo. Basta lang kayo tira ng tira, wala na pala kayong alam. Okay, tuloy natin yung video. Babasahin naman natin, ito po ang nakasulat sa aklat ni J.M. Roberts, A Concise History of the World. Babasahin natin itong 1993 issue sa pahina 164. Ganito po ang ating mababasa. From 320, the sun no longer appeared on his coins and his soldiers had to go to church parades.
In 321, he made Sunday a public holiday, though he said this was out of respect for the sun god. He built churches and encouraged converts by giving them rewards and jobs. Yan, maliwanag pala doon, ano? So, bago pala pinataw yung civil holiday, yung civil holiday o yung judicial law, yung tungkol doon sa pag-relax sa araw ng linggo, bago pala yun inimpose noong 321 AD, ay pinagtatanggal na sa mga coins ang mga araw. So, paano niya ipipilit ni Constantino ang pagsamba sa araw kung mismong bago pa i-impose yung pag-relax tuwing linggo, bago pa i-impose yun, pinagtatanggal na ang mga araw sa mga coins. Hindi naisip ni hindi naisip ni ni Johnson Amican. At isa pa, ang doktrina sa Katoliko hindi nakabatay sa kahit sinong hari. Ito ay nakabatay sa scriptures, tradition, at magisterium. Ano yung magisterium? Teaching authority of the church. Hindi sa kung sino mang tao, no? So, wala palang alam itong si Johnson Amican sa Katoliko. Tira ng tira. Wala palang alam. Okay, tuloy natin yung video. Ay klarong-klaro po nang nakasulat na ito, mga kababayan, sa taong 320 AD, lahat po ng mga sun sa mga coins ay inalista po ni Emperor Constantine. After a year, ginawa na pong public holiday ang Sunday. Tandaan natin, public holiday. Tandaan natin, si Constantine po ay isang emperor. Ibig sabihin, emperor na mamahala. Parang presidente, ano? O siyang namamahala. Maglalabas siya ng decree. Kagaya ng ginawa niya na yung decree ay nagsasabing yung Sunday ay gawing public holiday. Klarong-klaro po yan, mga kababayan, ano? Ito talagang si Mr. Johnson Amican, gumagawa ng story. Nako, ginawa lang na holiday ni Constantine ang araw ng linggo. At wala talagang kinalaman dito ang araw na sun. Nako, Mr. Johnson Amican, gawa-gawa talaga ng story. Kaya sa sinasabi nito ni Mr. Johnson Amican, nako, grabe talaga gumagawa ng story. Imbes na history yung atupagin, story niya yung kinatupag niya. Kaya, busted yan, palpak. Naku, napakasinungaling nito talaga. Ayun, as usual, ang sabi ni Kaburnok, busted yan! So, Johnson Amican, ang dami mong kasinungalingang pinagsasabi sa mga tao. Naway dumating ang panahon na matanggap mo ang katotohanan ng maraming taong dinidenggoy mo the more ka na mag-seminar. Bakit? The more ka mag-seminar ng ganyan, susundan ka ni Kaburnok, kung ano-ano makita sa mga referensyang ginamit mo, lagot ka dahil maipabubuking niya, maipapakita sa madla na yung ginamit mong referensya pala ay diferensya. Yan. Yan po ang ating masasabi sa episode na ito. Maraming salamat po. At abangan po ninyo sa susunod naman na episode natin. Meron naman tayong iba naman tatalakayin. Okay? Maraming salamat po at bye-bye.